Ingon ang Mateo 24:12 hangtod sa 13, ug tungod kay musanay ang kadautan, mabugnaw ang gugmas kadaghanan, apan ang magpadayon hangtod sa katapusan mamaluwas. Ingon ang Mark 13:13, everyone will hate you because of me, but if you keep on being faithful, right to the end, you will be saved. Living in faithfulness until the end. Father God, among gitugyan, isalig kanimo ang among pagabuhaton karon. Nagampo ko sa tanang ania gikan sa pinakabata hangtod sa pinakahamtong, makahimo sa pagsimba kanimo pinagi sa pagpamati sa imong mga pulong. Tugutan namo nga walay bisan kinsa nga makatandog, makadisturbo, makabalda sa among pagpamati. Tungod kay ikaw ang among tuyo og simbahon og pasidunggan. Gamita ang imong ubos alagad. Salamat sa double portion of anointing. Salamat sa understanding, salamat sa wisdom nga imong hatag kanamong tanan karon. Kining tanan o Dios akong isalig itugyan kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen. Okay, magapang lingkod kita mga kaigsunan. Living in faithfulness until the end. Ang pagkinabuhi nga matinud-anon hangtod yod sa katapusan mga kaigsunan. A global awareness. Common people today, even so-called Christians, are bothered by doomsday. They are bothered by end of the world, end times, because of wickedness and calamities. Gubat, nasod, batok, nasod. Gingharian, batok, gingharian. Pagbudhiay, pamilya, batok, pamilya. Relihiyon, batok, relihiyon. Pundok-pundok, o pagkabahin-bahin. Corruptions, grabe no? Ang ato ang television, bisag tuan na ta dito, nag-istorya na ta, hisgutan gihapon nato ang mga politiko, ang mga kuan, flood control, murag laman sa ating bibig, no? Corruptions and injustices, mga sunog, linog, tsunami, bagyo, mga baha sa manakilaing mga dapit, dayon gutom, kamatay o mga paglutos. Grabing mga paglutos, mga Open Doors claims that persecution against Christians is increasing. 380 In its latest report, million it states that Christians more than ginalutos 380 tibuok kalibutan. million Christians are currently suffering from persecution. In fact, in the last year, 4,476 Christians were killed because of their faith. Open Doors published a ranking of the most dangerous countries in the world. In first place is North Korea, with 98 points out of 100, followed by Somalia in the Horn of Africa. Nagpadayon mga kaigsunan, mga Christians isunog gabuhi, Are taking ipangdaupan ang ubang mga balay, mga pamilya, On this very pamatay. day, 210 persons were slaughtered in one night, in less than 24 hours. The video from the Father's Day massacre includes graphic images of people being burned alive, families attacked, and homes destroyed in Yelawata, Nigeria. That very day, it was raining. Dunay pastor mga The videos igsoon that nga we're showing right gipulan now na siya on screen, the videos that you sent me, Masara, kandak what sa are we members mas looking at? What is this burial? burial. Yeah, so that was the burial Masuko na of siya kayo. the Ako na lang, 11 patya victims po ninyo. of Gipulan na 11 siya o victims of the attack kandak og of mass October the burial, 14th mga kaigsunan. in the village of Rachas, is spelled R-A, family members of church leaders. Right, so in the videos that I shared with you, you see this reverend gentleman who was pinasukuan niya, mga screaming igsoon. and wailing, shouting at the top of his Grabe voice nang iyahang. while standing on the mass grave in front of the corpses laid in front of him. Kaguol. In the mass Tungod grave, he kay ang actually iyang had mga to go membro inside gipamatay. of the Nagpadayon mga kaigsunan, hangtod karon. Nagpadayon ang Nigeria sa pagpatay sa mga Christians dito. Igora mo adto mo tambong og simba. Kita no hayahay kay ta diri wagi mo patay natog mo tambong tagsimba. Bisan ganig magwali ta diha sa publiko way mo patay.
tungod nining tanang kalamidad, kadautan, tungod nining tanang mga nasudong natos balibot, ubang mga Kristohanon, ang kadaghanan, nangaratol na mga kaigsunan. Many people are panicking. Some of them are not easy to live. No? Panahon sa mga baha, bagyo, linog, Ginoo ko, tabangi ko. Pero inig ka Domingo, Ginoo, busy ko. Subok kay pamalandungon nga gihatagan tag kahigayunan sa Ginoo nga mabuhi pa. Ngano ang tao muduo lamang sa Dios, musampit lamang sa Dios kung naa sa tumang kalisod. Apan kun man Domingo igsoon busy man, di man makahimo sa pagsimba sa Dios. Pagdagsang sa dautan, hingbugnaw ang gugmas kadaghanan. Apan ang mga matinudanon, nagpabilin nga, madasigon. Amen. Some of them stop planning for their lives. Tungod sa mga kagulanan, tungod sa mga signs and wonders, murag nawad-an na sila paglaom sa pagplano sa ilang kinabuhi. Some students stop studying. Doon ay mga estudyante nga dili na mo eskwela kay daghan na kaayong kaguliyang sa kalibutan. Ang uban dili na mananom ug kahoy kay mubalik na ang Ginoo. They are driven by fear and turn their ears to signs, wonders, and predictions. Ubang mga tao makigsuunan na gano'y sila kahadlok makigsuunan, dayon mangandoy na lang sila sa pagpaminaw anang mga kahibulungang istorya-istorya, mga signs, dayon mga predictions. No? Predictions. Sultihan ta mo magigsoon, in the past 2,000 years, there have been many different predictions that have failed. 2,000 katuig ng milabay, tungod sa gubat, kamatay, kalamidad, gutom, pahimuslan na nila ang pagtagna-tagna. No? Nagsugod ni mga kaigsunan ni Hippolytus on 220 AD. He predicted the world would end in 500 AD based on the dimension of Noah's Ark. Kini mga tawhana akong giingon, nagbasa ng Biblia mga igsoon. Julius Africanus on 221 AD, he predicted the world would end in 600 AD based on 6,000-year creation to destruction schedules. Si Martin Luther predicted that Jesus would return on years 1600. Si John Wesley nagpredict 1836. Si Joseph Smith nagpredict 1890. Si Herbert Armstrong nagpredict 1975. Si Hal Lindsey nagpredict 1988, end of the world. Unya, doon na pa'y millennium issue. Pag abot 2000, nagkaguliyang na. Hangtod sa computation of 666, mao'y gi-estudyuhan, mao'y gi-kalisangan sa mga tao. Microchip issue, nga si Kuan Kuno, nagpatanom na o microchips, daghan na kayo silang mga computation. Dayon tinatakay na kuno, adto paning dugaya, tinatakay na kuno. Nya dunay usa ka pastor mingon na nga asa man dapit nang nanatak karon. Pariya po na diri kay manghatag man kunog 50,000. Pariya na diri sa mga kapobrihan kay aron may na lang makatabang ng 50,000 magpatatak rag 666. Grabe ang mga istorya og nalisang na ang mga tao. I want to tell you today that God's grace is sufficient for us. Bisan pa niining tanan, sufisyente ang grasyas Ginoo. Are you listening? Kaya wala niining kalibutan na ang atong paglaom. False preachers preach signs and wonders to get the attention of many and make money.
Mudako ang ilahang mga viewers sa YouTube, TikTok, Facebook. Magsige na lang sila signs and wonders, mga predictions. Aron daghan sila viewers, mga kaigsunan. Muna ka na ang ipanagna sa Mateo 24:24, kay may mutungha nga mga bakakong Kristo ug mga bakakong manalagna, ug magpakita og dagkong mga ilhanan ug katingalahan aron sa paglimbong bisan sa mga pinili. Take note mga kaigsunan, bisag pinili ka, kung dili ka mag-igmat, dili ka maminaw pag-ayo, kung dili ka magtuon pag-ayo, pwede kang malimbungan. Kay ang purpose sa mga mini nga mga magtutudlo, mao ang paglimbong sa mga pinili. Di na nila limpungan tong iladaan. Ang limbungan niya kadtong mga pinili. So things to be aware of. Matthew 24:4, ingon si Jesus, listen, og sa mitubag si Jesus, nag-ingon kanila, magmatngon kamo nga dili kamo pagapasalaagon ni bisan kinsa. Magamping, magmatngon, magbantay kita nga walay magapahisalaag kanato. Don't deceive by fear. Dili ta magpalimbong tungod sa atong kahadlok. There is no fear in love. Don't live in panic. Are you listening? Kay kinahanglan nga manghitabo kining tanang mga butanga apan dili pa mao ang katapusan. Kung himasa ka og nahibalo ka sa programa sa Ginoo, kining mga kaguliyang nga imong nabati karon, take it easy ra ka, relax ra ka, dili ka maratol kay nahibalo ka man nga kinahanglan mahitabo kining mga butanga. Dili nimo ingnon, Lord, pahununga in taon, gitakda ng daan sa pulong sa Ginoo nga mahitabo kining mga butanga pero dili pa kini mao ang katapusan. Magantos ang kabuhatan ug ang mga magtutuo hangtod nga dili matuman ang kabuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nagantos na ang kadaghanan karon sa tibuok kalibutan. Ang tinuod nga Kristohanon, espirituhanong pagantos, dili sa kawaladon tingali kay grabe na ta kadaghag sinina, grabe na kadaghag pagkaon. Apan nag-aliid ang espirituhanong kahimtang sa mga Kristohanon. Apan sultihan ko kamo nining taknaa mga igsoon, dili ta malisang kay gitagna na daan sumala sa pulong sa Ginoo nga mahitabo kini. Ang ato lang buhaton, mag-igmat kita because sometimes Satan's attack on Christians is not true evil. Dili mo atake karon ang yawa nga magtintal kanato sa pagpatay, sa pagpangawat, pagpanulis o kahasungayan. Sometimes Satan's attack on Christians is not true evil but through delay and confusion. Ang atake sa yawa karon mga kaisunan, delay and confusion. Lingawon ta niya sa tanang kalingawan dinhi sa kalibutan. Okay ra na pastor oy. Kuno bitaw ni? Kanang okay ba system? Confusion, malibog na ta, daghan na kaing debate. Kay mutuo ta sa mga istoryang mga maayong pagkatagi kay sa pulong nga nasulat. Usahay mo underestimate kay di man kaya ni kamao mo in English. Tutuki ang gisulat mga kaigsunan kay klaro kayo. Kay muna'y pamagi siyawa karon. Apan sultihan ko kamo ang magpadayon hangtod sa katapusan mamaluwa. So be faithful in the Lord. Keep on going. Bahalag wala imong tapad diha, Lord. Sana sa sunod Domingo naa na pud siya. Keep on going. Kuno sa imong gibuhat kaniadto nga maayo, himua gihapon hangtod karon bisag unsay mahitabo, then focus on purpose. Unsay purpose? Dunay mga reliyon nga kusog kaayo mo kwenta og mga buhat sa yawa. Kusog kaayo mo analyze og kinsa ning 666. Kusog kay sila mo hingalan nga sikuan gyud ni.
mao gini sila ang siksiksik mo ni buhaton sa yawa, pero wala mag-focus unsa ipatrabaho sa Ginoo. Muna dili tangay ma-deceive, magpanik sa mga panghitabos kalibutan. Don't prepare your life for doomsday. Ayaw andama ang imong kinabuhi. Dunay uban karon nagunahuna na nga maghimog langob. Nga pananglit og kusog ang linog o kabaha. Do na sila kataguan nga ligon kayo. Do not prepare your life for doomsday. Kay walay bato nga itungtong nining bato nga dili pagalumpagon. Mga kaigsunan, prepare your life for eternity. Andama ang imong kauglingon sa eternidad. Ayaw kalisang ining panghitabuha karon. Because everyone who believes and obeys Jesus, the end of the world is the beginning of real life for eternity. Hello? Ang tanang na nagtuo o na nagsugot, tuog sugot gisoon, ayaw pagpalinglaan ng tuo lang. Tuog sugot. The end of the world is the beginning of real life for eternity. Fill your hearts and minds with the things of God. Puno nato ang atong kasing-kasing ug unahuna sa mga butang sa Dios. His purpose and His plan mo na ipuno sa atong una-una. Dili katong mga buhat sa yawa, dili katong mga kalibidad, mga kahadlok ug mga kalibog, kundili ang ipapuno sa atong kasing-kasing punon nato sa mga hunahuna sa Dios, sa mga butang nga Dios noon, sa langitnong mga butang. Unsa iyang purpose nganong gitawag ka, unsa iyang plano alang kanimo. Unsay pundo nga naa sa atong kasing-kasing ug hunahuna mo'y mogawa sa atong baba. Tanawa magsigi kag tan-aw news. Ma-stress ka hangtod mangaon, news gihapon isgutan, corruption gihapon isgutan, si Marcos gihapon si Duterte, si Romualdez mo isgutan. Hangtod dito magtrabaho, mag-drive, magsakay, ang gihisgutan. Kaya nga naman, gipuno man nimo ang imong unahunag kasing-kasing sa mga bad news. Wa man nimo puna ang imong unahunag kasing-kasing sa mga good news o mga plano, programas, Ginoo. O believe me, naipanggawas na to karon sa istorya na to. Bad news, mga corruption yapon, mga linog, mga gubat. Ngano man na. Ngano di man ta kahimo og sulti-sulti unsa may plano sa Ginoo, unsa may atong buhaton. Undertake the final mission. Listen. Undertake the final mission. Unsa man ang final mission? Preach the gospel of the kingdom. Mao gini balikon gyud ko ni pastor, balik. Dunay bitaw. Dunay membro sige reklamo. Pastor, nung gabalik-balik man ka na imong wali. Nung si magkagbasa anang, ayaw pagubog-ubog. Atong sang bulan, giwalin mo na. Karon giwalin na po nimo. Ingon ang pastor. Okay, wa pa pang kamo undang ugubog-ubog. So nganong gibalik na kung ligsoon nga undertake the final mission, hantod karon. Wala pa gitay take action mga kagsunan to preach the gospel of the kingdom. This is the final mission. Are you listening? Then make disciple. Ang sulod sa gospel of the kingdom is kaluwasan sa grasya o kaluwasan eternal. Duha gyud igsoon, dili pwede nga sara. Unsa ganito'y sulod sa kingdom gospel? Kaluwasan nga grasya o kaluwasan nga eternal. Grasya hatag sa Dios, gasa by faith, pero ang kaluwasang eternal is reward to those who obey. Hebrehanon 5:9. Munang di na to putlon, di na to katingon. Eternal salvation. Then obedience, make disciples. Maghimo kitag disipulo igsoon. Sige ra tag-ingon nga Mateo 7:21 gi-memorize na to. Pero wala gyud tay undertake, wala ta mo undertake. So atong i-realize di karon unsaon pagsugod. Unsaon pagsugod di pastor? Magsugod ni sa pagtuo. Kung mituo ka sa iyang pulong,
og igawali kining maayong balita sa gingarian sa tibok ng kalibutan aron sa pagmatuod sa tanang mga nasod ug unya magaabot ng katapusan. Remember, the end of the world is the beginning for eternity. Usbon nako, the end of the world is the beginning of real life for eternity. Manang dili ta mahadlok og end of the world, hinuon magmadasigon kita nga mawali na ang ebanghelyo sa gingharian sa tanang mga nasod kayron mawagtang na kining mga kagulanan, kasakit, kahadlok, tanang mga klaseng mga kadautan og dili na nato masaksihan sa diha magasugod na kita sa pagkinabuhi diha sa eternidad. Go to the people of all nations and make them my disciples. Gisugo ka igsoon, dili kay pastora. Ang tanang gustong musulod sa ginghariang dayon, muyes mga kaigsonan, kay nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Ug ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahon. So talk the talk and teach what has been taught. Talk the talk. Kung unsay nadungog nato karon diri, unsay gitun-an nato, mao'y atong isulti-sulti. O kung unsay atong nakatunan sa batoy Bible study, mao po'y atong ipanudlo. Mao na giingon sa 2 Timoteo 2:2, ipsulti ngadto sa kasaligan ang butang nga imong nakatunan, kasaligan nga magsulti pod sa uban. So talk the talk and teach what has been taught. Kinagingon ang pulong sa Ginoo sa Mateo 28:20, magatudlo kanila nga magabantay sila sa tanang mga butang nga gisugo ko kaninyo ug ani karon ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Usbon ako igsoon. Mamatay ko, mubanlan na akong asawa, taman ra dito sa minteryo. Inighuman og taod sa lapida kung maka-afford og lapida. Muli ra na siya balik kauban sa mga tao. Walay laing paglaom nga muuban ka nato hangtod sa katapusan. Ang Dios lamang mga kaigsunan sa diha nga kita masinugdanon sa paghimog disipulo. Akong kantahon ning awit nga karaan. Makabatuntag kadasig mga kaigsunan. Hallelujah, Jesus. Balaan ng kasulatan, itugas sa katawan, aron mahibalo sa sugo sa Ginoo. Sa hapit na siya makayap sa langit, ang tinunan gisog niya, panglagaw kamo, isang yaw ang tulog ko, karon ato asya, dito sa kalangitan, naganda mo kulian, sa tanan nga banan, umubalik siya, dinis sa kalibutan, kuhaon ug langinan ang nagtuman. Bisan ta mayon ta, ay niayo sa tanan nga katawan, ang pahiyom sa Dios atong palapingon. Daghang kalisdanan atong hinsugatan, apan siya magauban hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Karon ato asya dito sa kalangitan, naganda mo tuloy sa tanan nga balaan,
mga kaigsunan, naghatag ka na itong paghinumduma sa pagsugod na itong mga lagad sa Ginoo, katingasigan na ito. Kung sa'yo nahitabo na ito karong mga kaigsunan, naanod ba ta sa mga panalangin ng pabor sa Ginoo? Kung naluya ba ta tungkol sa daghang mga kalamidad, mga kaigsunan? Atong pamalandungan ang atong unang gugma sa Ginoo. Dito sa kalangitan, naganda mo sa tanang kamalaman mo. Balik si Jesus, dinhi sa kalibutan, buhaon ang nagtumang pusat na suya samtang may mananwa atong naisan niya ang kaluwasan niya. Hapit na human ang kalimutan at magmadalas aron ipangita sa dugo sa katawan karon atusan dito sa kalangitan, naganda mo sa kanang kabalan. Bumalik si Jesus dinhi sa kalibutan, buhaon ang langit ang nagtumang. Bumalik si Jesus dinhi sa kalibutan, buhaon ang langit ang nagtumang. Itong palakpakan ng buhay nga Diyos, mga kaigsoon.